Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong latest na vlog ni Harry Roque o isa sa mga latest na vlog niya. No? Na kung saan nga po sinabi niya dyan na si dating Pangulong Duterte nga raw, no, ni-reiterate niya na ito ho ay pinakitaan daw ng listahan pero hindi naman daw po ito ay narcotics watch list or drug watch list ng PIDEA. Listahan lang naman daw po. Wow, ano ba naman yung pinagkaiba nun? 'Di ba sa isipan ng mga Pilipino? Tapos siya rin daw po ay nakakita rin ng ebidensya ng pangalan ni PBBM noong 2012. Ito, binabanggit niya rito sa video niya. Baka maulit yung nangyari sa kanyang ama kahapon po doon sa prayer video sa Davao City. Nagsalita po ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang pinaka-importante mga sinabi niya ay nung siya ay mayor, pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA no gumagamit ng pinagbabawal na gamot si PBBM, na si PBBM ay drug addict pa rin hanggang ngayon. Pangatlo, nanawagan siya na itigil yung pirma na yan, ginagamit ang pera para bilhin ang lagda ng taong bayan at sabi niya, kung hindi talaga ititigil yan, baka maulit yung nangyari sa kanyang ama at sila ay mapapalaya sa pwesto. Well, nawin lang po ako kasi hindi ko inaasahan na yan ang sasabihin ni PRRD. Sa totoo lang po. No? Ako'y tagapagsalita niya pero wala pong pagkakataon na nakausap siya bago siya nagsalita. No? Ano po ang sagot ni PBBM? Sabi niya siguro fentanyl yan. At sabi nga niya, yung mga doktor, dapat tingnan kung ano epekto kay PRRD. Pero nang pinilit siya kung ano ang katagunan niya, ano kasagutan niya doon sa paratang na siya drug addict pa rin, siya tumawa. No? At I believe, sinabi rin niya, I will not dignify that with the response. Lilinawin ko lang po na walang sinabing drug list ng PIDEA ang presidente. Sabi niya, pinakitaan siya ng ebidensya at merong pinakitang listahan na naroon ang pangalan ni Presidente PBBM. Okay. Yan na. So, wala naman daw pinakita na yung ano lang, listahan lang daw ang pinakita, anak na po. Ebidensya ng PIDEA. Ito yung tanong ko dito eh. So, mayor siya dati. 'Di ba? Oh, ito naman na hindi Jim, hindi naman na ito hindi naman na ito chismis. Kasi sinusundan lang naman niya yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Ngayon, sabi niya, mayor siya nung pinakitaan siya ng ebidensya. Sabi niya nga, anong mayor daw siya, pinakita sa kanya ng PIDEA ang ebidensya na, tawag dito, addict si BBM, gano'n. Okay. Ang tanong, saan ka mayor, Davao City? Nasaan si BBM? Hindi ba't dapat ang ipakikita sa kanya yung concerned area lang niya? 'Di ba? Papakita sa kanya na ito yung mga addictos dito sa Davao City Tsaka dito sa kalapit nating lugar Tsaka itong buong Mindanao, ito yung mga addictos benedictus. At ang binabanggit po rito, addictos po hindi po pusher. Okay? Yun po yung binabanggit dito. Kasi kay Maharlika, pusher na, user pa. Sa source nila. Ngayon, si BBM, saan ba nakatira? Ilocos Norte, tsaka Makati. Ilang kilometro layo niyan doon sa area na yan. At hindi naman po kilala na drug buster or crime buster si dating Pangulong Duterte nung panahon na siya po ay mayor. So anong pakialam ng pulis o ng PIDEA at sa kanya lalapit? 'Di ba? Naisip ba nila 'yun? Di ba? Bakit dapat yun ang ipinaliwanag ni Harry Roque na ako din naman po ay nagtataka kung bakit nga pa naman lumapit ang PIDEA sa dating Pangulong Duterte nung siya po ay isa pang mayor. Di ba? Kasi po ang subject po ay taga Ilocos Norte. Dapat ganun, di ba? Ang dating Pangulong Duterte po ay dating mayor ng Davao City. Ang layo po. Dapat ganon. Hindi yung ang buhay ito.
bububuhin pa ang mga Pilipino. Alam niyo, nang marinig ko yan, sabi ko ng puta, tanga na lang ang papalakpak dito sa sinasabi niyang to. Kasi in the first place, ano ginalaman ng taga-Ilocos Norting addict dito sa mga addict diyan sa kanilang lugar? Eh sabi nga niya, pinagpapatay niya na yung mga addict doon. O baka naman, totoo na ubos niya yung mga addict sa Davao City at kailangan na naman nila ng pumatay galing sa ibang lugar. Kaya binigyan siya pinakitaan siya ng ebidensya daw o ng listahan. Correct, no, nagsalita yung PIDEA, nilinaw. Di ba? Ano mang listahan ang binabanggit niya dyan, it's going to be the same. Because he was talking about the same PIDEA. Hindi niya sinabing local PIDEA. Ang sinabi niya po is PIDEA ang pumunta sa kanya. Well, obviously, PRRD, nung maski nung pinagtatanggol ko pa to noon, kaya ko napansin ng mga latter part, hindi ko na pinapansin na i-content eh. Tumutok na ako no, sa kampanya, dito sa administrasyon ni BBM. Kasi, tangina, feeling ko parang binubudol ko sarili ko. Hintayin ko na lang yung tamang panahon na magtanong na ang mga Pilipino. Yun, that's the perfect time na ang mga Pilipino ay open na sila na makinig. Diba? Tuloy natin to. So tama po yung sinabi ng PIDEA. Hindi nasa watchlist nila si PBBM kasi nasa listahan lang. Wala naman pong watchlist na sinabi ang Pangulo. Ano ba pinag-iba ng listahan doon sa watchlist? In English lang yun. Yung list. Ang sinabi po ni Presidente, nakita niya nung siya ay mayor pa. So medyo matagal na po yan. Hindi ko po alam kung ano nakita yun. No? Pero may nakita akong listahan talaga. Dati pa po, pinangalan si PBBM, galing di umano sa PIDEA na gumagamit ng droga, may kasama siyang pangalan ng artista doon. So yun, may artista pa raw pangalan. Kailan yun, Harry Roque? Nakita mo yung ebidensya na yan? Pero hindi ko po pinansin yan kasi parang matagal na po yung listahan na yan, 2012 pa. Listahan, 2012. Sa akin naman, sabihin na natin totoo yan, matagal ng panahon yan, lahat naman ng tao pa pwede magbago. Siguro naman, kung totoo yan, dahil naging presidente na nga si PBBM, siguro yung panahon na kandidato siya ay hindi na totoo yan. Ano bang naging dahilan kung stop muna. Okay. Ano bang ginagawa ni Harry Roque noong 2012? Eto, si Harry Roque noon, 2012. Okay, so busy po si Harry Roque noon bilang UP Law Professor. Okay. Sabi nga dito, he mentored and coached some of the UP College of Law moot teams that won in various competitions, including the 2015 Oxford Prince Moot Court Competition. Ito yung competition na may kinalaman sa paggawa ng mga pleadings, yung mga ganong klase. And in Oxford, UK, where the team beat 91 others. He also mentored the team that won prizes in the Red Cross International Humanitarian Law Moot Competition held in Hong Kong. Kailan daw po? 2015. The team that won the championship in March 11 to 12, 2005. In March 2012, Team Philippines made it to the semifinals of the 2012 Jesup International Law Moot Court Competition in Washington, D.C. Alam nyo, yung mga training na ganyan, yung mga practice ng mga ganyan, hindi naman po ito nagagawa ng 3 araw, 2 araw lang. Matagal din po yan. Diba? At saka ito pa, si Harry Roque po ay dating humanitarian or human rights fighter, advocates, lawyer. Okay, kasama nung idol niya raw na si Shell Jokno. Pero kung titignan lang naman po natin sa credibility ang dalawang ito na mga human rights lawyers, I will go for, kahit na umiyak pa kayo, I don't care, I will go for Shell Jokno. Si Shell Jokno po, nanatili itong consistent sa kanyang advocacy, nanatili itong protector ng human rights. Kahit na maging kontra pa siya sa gobyerno. Hindi natakot kidigong. Si Harry Roque, nung naging politiko po, kailan niya po iniwan yung
International Law Center na kanyang itinatag. Iniwan niya po itong International Law Center noon pong siya po ay naging kongresista. Nung pumasok na siya sa politika. Tapos, ay nako, di ba sabi niya nga, yung International Law Center na yan, ito yung mga tumutulong naman ngayon doon sa mga biktima ng EJK. Diba? So yung pong pagkalas niya doon sa International Law Center, wala po naman itong kinalaman doon sa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Bagkus pinagpalit niya lang sila sa politika. Now, nung naging hawak na po ni dating Pangulong Duterte, nangarap na magsenador, pero dahil nga po sa health reason, hindi po siya natuloy na manalo. Pero kung tumuloy siya noon, malamang nanalo to. Dahil kulang po yung mga kandidato natin kung tutuusin. Hindi, sobra-sobra naman pala. Yung nagbasura tayo ng 2019 ng 8 Diretso. Diba? Harry Roque talaga nagpapatawa. Tuloy po natin, saan naman daw po nanggaling yung pag-ungoy-ngoy ng mga Duterte? Deklara na ng gera ang Duterte laban sa mga Marcoses. Oh my God, scary. Nakausap si PRRD kasi late na po natapos yung prayer vigil. Sa tingin ko po, dalawang bagay yan. Unang-una, yung nagsalita nga po si Justice Secretary matapos na sabihin ni Presidente Marcos na hindi siya makipagtulungan sa ICC, na makipagtutulungan muli ang Pilipinas sa ICC dahil nga daw doon sa House Resolution ng Kamara ng Representante. Ang pangalawang dahilan po ay itong bribery initiative na talagang ayaw ni Presidente dahil ang sabi niya, ito ay pamimili ng boto, iniinsulto ang taong bayan. Yan naman po ay understandable dahil lahat ng tao galit na dyan sa pirmang yan. Kasinungalingan I'm taking exception. Marami ho mga Pilipino ang gusto po yung People's Initiative o yung anumang way para maamyendahan, ma-update ang ating saligang batas. And kung particularly sa People's Initiative, hindi po lahat galit dyan. Galit lamang kami sa mga hayop na mga sumabotahe dyan. Yung mga kongresista na gumastos, ginamit yung ICE para ipangloko sa kanilang mga residente. O yung mga kongresistang sip-sip kay Speaker Martin para lang masabi na, Martin, meron na kaming achievement. Baka mga may balak po yata yung mga yan, humingi na naman ng bagong budget, kaya ganyan kasipsip. To the point na naging sablay-sablay, either sinadya nilang mali-maliin ang paliwanag, pero yung mga irregularities na yan, again, hindi po yan dapat maging grounds para hindi matuloy ang People's Initiative. Kalokohan yan. Ang dapat po dyan, yung mga nanloko, yung mga sumabotahe, iyon po ang mga dapat na maparusahan. I-pinpoint and then parusahan ninyo. Mga kongresista na lang at speaker ang hindi nagagalit dyan. No? Dahil alam natin na bukod sa ginamit ang pera para makakalap ng mga pirma. Ayun, ginamit niya ang pera. Papatunayan mo yan. Lilinlang pa ang mga pumipirma na di umano para yan sa ayuda. No? Na hindi talaga tamang pamamaraan. Sumilitaw sa sinasabi ni Roque, yung na parang inutos ni speaker na linlangin ang mga mamamayan. Makuha lang ang pirma. Naman, ang matutuwa na makikipag-cooperate sa ICC at siyempre pinaka-importanting cooperation sa ICC dahil tapos na nga ang investigasyon sang-ayon kay Senator Trillanes na isang complainant, ang susunod na kooperasyon ay yung pag-serve ng warrant of arrest. So nagkaroon talaga ng banta sa kalayaan ni dating Presidente Duterte at ng kanyang anak na si VP Sara na dinawit na rin ng mga pulahan dyan sa demanda nila sa ICC. Okay. Alam niyo, kailan ba nagsampa ng demanda yung mga yan? 2017. Di ba? Ako lang, wala na ako nabalitaan pa na nagsampa pa uli sila ng bagong mga kaso. So doon pa lamang, binabanggit na nila dyan talaga, nakasali nga po si VP Sara kasi nga siya ang mayor at the time. Harry, ha? Now, pagdating naman doon sa pirma, yung bribery initiative, well, alam nyo na yan, na lahat ng tao ay nabubusit na dyan. Dati ang kalaban lang nila si Vice President, ngayon ang kalaban nila ang buong Senado.
Yes, Sherwin, doon sa hearing nga kahapon, di ba? Yung mga witnesses, sinabi nila na hindi sila binayaran. Ang naging problema lamang doon, mali-mali lang yung mga paliwanag sa kanila. At siyempre, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron ako mga unconfirmed reports na nakikiusap na ngayon si PBBM na huwag ituluyan. Mabuti sana kung pakikinggan siya. Pero gaya ng sinabi ko na dati dito sa aking spokes hour, hindi ko maintindihan. Okay, eto nangangamba siya ngayon. Sa salita niya na, I have confirmed report, unconfirmed report, unconfirmed report, sabi niya, na nakikiusap na si PBBM na huwag nang ituloy ang People's Initiative. Akala ko ba, Senator Amy Marcos, akala ko ba siya ang may pakana niyan? O siya yung nasa likod nitong People's Initiative? Diba? Yan ang problema eh. Kaya kung sino-sinong tao ang tinuturo nila. Tinuro nila si First Lady, tinuro nila si Martin Romualdez nung una, 'di ba? Sumunod si PBBM tapos si FL dinawit nila. Bakit? Para kapag hindi po itong sinasabing nakikiusap, para pag hindi po nangyari na mapagbigyan ng presidente, mayroon silang ibang ituturo na namang masisisi na hindi po pinakinggan ng presidente. Bakit hindi pinakikinggan ni Mr. Speaker ang mga instructions ng presidente? At mga Bisaya, inaasar kayo ni Harry Roque, yung speaker daw. Ngayon nagsalita ang ating dating Presidente Duterte na posibleng drug addict pa rin daw ang ating Pangulo. That would explain why. Ito na ngayon, posible na, Harry Roque. In his speech, categorically sinabi niya, mayroon tayong presidenteng bangag. Kaya pag sinabi mong bangag, ibig sabihin, it is a state of mind or health condition probably na langgu po sa droga. At walang kakayanan i-discharge ang pagiging presidente. Diba? Kasi para ma-discharge mo ang trabaho bilang presidente, kailangan nasa tama kang pag-iisip. Bakit pinalulutang ni dating Pangulong Duterte yan na bangag si PBBM? Para po maging grounds yan sa impeachment. Okay? Ang galing ng diskarte nila ngayon. Ano? Noong una, nagpupulburon. Noon, merong ganong video daw, ganyan-ganyan. Nasa militar daw. Putang ina. Wala kang makapaglabas ng video. Kung bago yan mapunta sa militar. Yung civilian muna, bakit hindi makapaglabas? Sino ang source ni Maharlika dyan? Ay, ang source ni Maharlika dyan, wala naman pong iba kung hindi si Senator Amy Marcos na pinaniwalaan lang din ni Maharlika dahil sinabi sa kanya ni Amy. Ngayon, wag na tayong tumalon dun sa ibang mga tatang-tangang mga bobulagers. Kaya nakukulong ay nakakasuhan Nagpapaniwala kay Maharlika na hindi man lamang po niya tinanong ng maigi, meron ka bang kopya, Day? Diba? O nagsalita si Maharlika, I've never seen the video. Pero meron. Yun pala, nilinaw nila, January 1 up to January 5, ilalabas ang video. Ang maglalabas pa pala sana ay si Senator Amy Marcos. According niya kay Maharlika. Kaso wala siyang nailabas. Anong petsa na? Dinireveal na ni Maharlika ngayon that it was Amy Marcos who said that. Nagko-cocaine si PBBM. At meron siyang video. Ayos, ang buto-buto. Diba? Siguro nga, dahil habang hindi bangag, magsasalita na itigil. Tapos maging bangag, i-ignore na naman. Baka yan, di ba? Yan yung lucid interval. Minsan bangag, minsan hindi. Minsan baliw, minsan hindi. Yan po kasi ay po pwedeng maging grounds for impeachment. That is the very reason why they're asking again PBBM na magpa-drug test. Tingnan nyo to Alain ni Mr. Speaker, anyway, maging bangag naman yan, wag na natin pansinin yan. Gawin natin ang gusto natin, miski siya nasa lucid interval. Ako naman po ay sinasabi ko lang kung totoo ang mga paratang ni Presidente Duterte, pero hindi pa po tayo siguradong totoo yan. Bakit? Nabawi. Po, I went on national radio at sinabi ko na bagamat merong impormasyon na binigay ang PIDEA kay
dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, at hindi ko dinududa yan, wala akong duda na talagang nakuha niya impormasyon na yan, hanggang hindi nakita ni Presidente na sumisinghot ng pulburon si Presidente Marcos, hindi natin masisigurado na talagang gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Presidente. At ako nga, sinabi ko na po nung minsan, no, ayaw ko na sinasabi na ang aking Presidente na kinampanya para maging Presidente, at si Presidente Digong naman ay talagang hindi siya inendorso bilang Presidente, pero ako, umakit ako sa kanyang entablado, ayaw ko talagang isipin na drug addict ang Presidente. Dahilan, para nga sa tingin ko, para mapasinungalingan na yan, mag-drug test na siya once and for all. Oh, see? Bakit po naman ngayon kinakailangan nila sabihin na magpa-drug test si BBM? Nung una kasi sablay na, nagsabi na PIDEA na never na napunta sa listahan namin. Although in his PRRD's recent press conference, sabi niya, tawag dito, natural lang naman daw sa PIDEA na hindi ito ibigay ang derogatory record ni PBBM. Bakit? Kasi ang PIDEA ay under daw ng Office of the President. So ibig bang sabihin yung tawag diyan yung mga kopya nung yung narco list, yung watch list na pinakita niya noon ni dating Pangulong Duterte. Ano ba 'yon? Ibig sabihin ba noon na doktor din ninyo? 'Di ba? Kasi sa akin nung narinig ko po 'yan, pumasok agad sa isipan ko yung mga narco list niya. Saan niya kinuha ito? Wala, iba kundi ho sa PIDEA. And those information are classified for the President's eyes only. Nagsalita ang PIDEA, di ba, kamote trader, ang sabi ng PIDEA, no, minsan hindi nagkaroon ng pangalang Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos ang kanilang listahan. So hindi po nakasama diyan sa watch list at sa narco list nila. Kasi sinasabi naman ni Harry Roque, ibang listahan yun. Yung rin ang sinasabi ni Daddy Diggs, ibang listahan yung pinakita sa kanya. Nako, baka anong listahan yan? Diba? At bakit hindi kayo kumuha ng kopya? Loko-loko rin talaga itong dalawang mag-amo na ito At kung posible nga, yung drug test sa buhok, dahil yung drug test daw sa dugo, 4 na araw lang, nawawala na yung traces ng cocaine. So para wala ng duda, dun sa drug test sa buhok na lang. Ano naman ang tingin ko sa kasagutan? Okay. Alam nyo, yung drug test na yan, magpa-drug test man si PBBM, okay, o hindi, iisa lang ang sasabihin ng mga yan. Peke yung resulta ng drug test. Sabihin nila, gusto ko, to the point, sasabihin na nila, gusto ko ako na mag-drug test. Diba? Walang walang kalalagyan dito ang presidente. Noong panahon na si PBBM po inatake ng mga kakamping na kesyo adik-adik ng ganyan, siguro si Amy pa rin ang source noon. Baka noon pa nagkakalat na ng lagim dahil nga sa pagkaasar niya na hindi siya naging standard bearer at mukhang lumayo na sa kanya ang maging presidente ng Pilipinas. Diba? Kasi saan naman kukunin ng mga ng mga kakamping yung ideya na yan na nagko-cocaine si PBBM? Dating Pangulong Duterte. Saan naman nakuha ni dating Pangulong Duterte yung ideya na yan? Di ba? Si Senator Amy Marcos. Hindi pa naman gumangaw-ngaw ng si Maharlika bumase lang si Maharlika nitong mga sinabi sa kanya ni Amy. Kahit na magpag-ano pa siya dyan, nasabihin nila fake yan. Samantalang nga sila noon. Di ba? Anong balita ng ABS-CBN? Ni-refuse nila ang drug testing for PRRD. And then later on, they clarified na yung drug test na yon ay para daw sa mga kandidato. Ano ba kinalaman nyo ron? Hindi naman kayo kandidato. That was 2018. Ay, nako. Ni PBBM. Nako. Silence is a form of admission. Yung mga diskarte ni Harry Roque, no? Kunwari, neutral ang dating niya, pero sa una ibabanat niya, kagaya niyan. Hindi po daw kasi categorically sinabi ni BBM o dininay ni BBM na addict siya. Kaya po, admission daw po yun. Ano ba namang sabihin niya
na wala pong katotohanan yan. Sa katunayan, nag-drug test ako nung kandidato ko. Tapos. Yun na nga eh. Diba? Nag-drug test siya nung kandidato ko. Pinagtanggol din ni Harry Roque yung drug test na yan. O, bakit parang ngayon, ibang-iba na talaga naman ang tono ni Harry Roque? Hindi po niya sinabi yan eh. Tumawa siya at ang sinabi niya, I will not dignify that. Ang problema kasi, hindi lang naman si Presidente Duterte nagsabi niyan. Yung napakalapit niyang kaalyado dati na si Maharlika, na 2016 pa lang, kilala ko ng loyalist, Marcos loyalist, paulit-ulit ang sinasabi yan. At syempre, hindi naman dahil malapit siya noon ay paniniwalaan. Pero isipin ninyo, bakit yung dating napakalapit sa kanya, kung todo sira na lang sa kanya as a First Lady, kung wala namang kahit pa paano katotohanan yan. So sa tingin ko, the Filipinos, dahil meron nga tayong bagong karapatan sa 1987 Constitution, karapatan sa mga impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, we deserve a straightforward denial. Kasi kung totoong gumagamit ng droga ang ating presidente, nakakaapekto yan sa mga desisyon niya na in turn nakakaapekto sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Bagamat dating boss kong nagsabing drug addict ang PBBM, hindi pa rin po ako naniniwala dahil wala pa ako nakikitang matibay na ebidensya. Bagamat, mas makakatulong kung talagang i-deny ni PBBM at papayag siyang magkaroon ng drug test. Kasi kung wala naman tinatago, wala dapat ikatakot ang resulta ng drug test. Okay. So yun. So ang hinihingi naman ni Harry Roque ngayon ay categorically i-deny ni PBBM yan na hindi siya addict. May kasama. Kailangan magpa-drug test. Alam niyo, kapag ka nagpa-drug test yan, ano man ang maging result niyan, pagsisimula na nila yan, mag-i-spark na yan. Bakit? Dinoktor yan, binayaran, tinakot, independent pa naman yung nag-testing. Diba? At isang malaking possibility rin dito ay yung alteration din naman ng materialis na ginamit. Ay nako, kaya na nga eh. Ang importante rito, ilabas ni Senator Amy Marcos yung video na sinasabi, ito yung pundasyon ni dating Pangulong Duterte na si PBBM daw po ay hanggang ngayon ay nagda-drugs. So yung video na yan, na hawak ni Senator Amy Marcos daw, ayon kay Maharlika, na ilalabas nga ni Amy sana noong January 5, ilabas niya. Di ba? Total, maaga pa yan. Makita dapat doon ang itsura ni BBM, kung ano yung itsura niya noong mga panahon na yan. Di ba? Na ito nga, yung panahon ngayon, bago lang, nagda-drugs pa rin. Dapat dito kay Senator Amy Marcos, pinipiga ito ng kapwa niya mga senador Diba? Ng Ethics Committee. Hindi rin uma-action ng Ethics Committee. Hindi na nga nailabas ng January 5. Hindi rin nakapag-rebut dito kay Maharlika. So it means, totoo yung sinasabi ni Maharlika na siya yung source. Diba? At dapat din ipa-drug test si Senator Amy Marcos. Hindi po yung yung polygraph test, hindi 'yon. Kasi naniniwala ako hindi nagsisinungaling si Amy. Kaya po dapat talaga ilabas niya kung meron siyang hawak. Magawa kaya niya 'yun? Ay nako. Pero sabi ni Sir Carlos, hindi kailangan ni BBM magpa-drug test. Halata naman ang mga judgment niya. Halata naman sa mga judgment niya. Baka kailangan ng psychological test sa sobrang political depression. Okay? Yan, nalakay merong drug test na ginagamit ang buhok. They can detect even months prior. Kaya lang ang problema ay kung kalbo. Yung nga yung sinasabi nila Harry Roque na yung hair follicle daw po yung gagamitin. Kasi nga, sinasakyan nila yung idea ni dating Pangulong Duterte na consistently until now, nagko-cocaine si BBM. Diba? Anak ng putya. Tapos, ang kailangan magpatunay na hindi ito totoo ay ang inaakusahan. Ay bakit ang magpapatunay yung inaakusahan? Dapat yung nag-aakusa, may hawak ng ebidensya yan, ilatag nila
para mapatunayan na totoo ang kanilang aligasyon. Di ba? Ba't hindi nilang nilalabas yun? Hindi nila patunayan. Sus Maria Josep. Ngayon, ang style ni Maharlika. May sagot dyan si dating Pangulong Duterte. Hindi ito hindi naman ito kaso na kailangan mong patunayan. Di ba? Nung nag-aakusa, abay gago. Di ba? Kaya nga may kaso yung mga nagchichismis eh. Bakit? Kasi kailangan ng mga nag-aakusa na papatunayang hindi chismis lang ang sinasabi nila, kailangan nilang ilabas ang kanilang ebidensya. O, ilabas muna nila yung ebidensya nila. Tapos pag nailabas nila yung ebidensya nila, then drug test kay PBBM. Di ba? Kasi meron na siyang kailangang patunayan, i-counter niya yung ebidensya nila na nagsasabing nag-a-addict pa rin siya ngayon. Kahit na presidente na siya. Anak lang po siya. Nakakalimutan nila yata na noong 1980, ano bang taon yan? 81 nata, 82? O, kinailangan niyang i-donate ang kanyang kidney sa tatay niya. Alam niyo, yung kapitan ng aming barangay, iisa lang ang kidney nun. Transfer pa yung kidney niya. Donation lang yun sa kanya. Pero functioning, pagkakabit pa lang nung kidney niya, kinabukasan, normal na siya. May ihi na siya, maayos. Functioning na. Pero, pag nakainom yun ng tubig na hindi yung purified water, nako, LBM, sakit ang inaabot nun. Minsan yung parang nagkakaroon siya ng flu. Ganun kahina ang katawan ng aming punong barangay. Yun pa kaya, pareho sila ni PBBM. Iisa na lang ang bato. Kailangan sensitive na sensitive ang katawan. Tignan nyo, ilang beses ang tinamaan niya ng COVID. Di ba? Dapat pagka may vaccine ka, kompleto na vaccine yan. Pero bakit tinatablan pa rin? Ganun kahina ang katawan kapag ikaw, isang piraso na lang ang kidney mo. Hindi na biro yan. Bakit yun? Binabanggit ba nila yun? Sinasabi ba nila yun? Di ba? Hindi ko inaakusahan itong mga to ang adik. Lalo na pinaliwanag na nila yung dating Pangulong Duterte kung anong involvement niya sa PDEA, sa fentanyl. Na yun ay ginamit nung siya'y na-aksidente. Okay, nandun na tayo. Pero dapat naman sana, di ba, itigil nila yung ganyang klase na mga akusasyon laban dito sa presidente kung wala naman silang malinaw na mga ebidensya laban rito sa presidente. Di ba? Okay, so iwan muna natin ang topic na ito.